Thank you very much. Correct. At meron tayong listahan dyan, di ba? Kung sino-sino. Yes. Okay, uunahin natin. Ready na pa tayo. Pero bago ang lahat, isang malakas na palakpakan naman ulit. Galing. Alright. Okay. Ngayon, magsimula na tayo, partner. Tawagin natin, unahin natin from ABS-CBN, Ana Cerezo. Ma'am Ana Cerezo. Asan si Ayan, Ma'am Miss Ana? Ana. Ayan, ako na pupunta pala dyan. Sige. Okay? Ayan. Meron na po ba itong play date o kaya saan i-premiere to? For big screen ba to or for platforms para worldwide ang ating premiere? Thank you. Una po, gusto ko po uli magpasalamat muna sa inyong lahat. At kung napansin niyo po, pagkatapos po nung pelikula, nandun yung pagbibigay pugay doon po sa mga unang direktor, si Direk Eddie Rodriguez, kay Direk Bebong Osorio, at kay Julius Hidalgo, kay Mark Hill, kay Tats, kay Dick Israel, kay Ronaldo Valdez, opo, Tito Paquito Diaz, lahat po ng mga nagbigay ng kulay kay Bad Boy. Nagpapasalamat po tayo sa kanila. Doon po sa tanong po ninyo, kung ako po ang tatanungin, gusto ko po talaga sa platform ito, sa Netflix talaga. Kasi kung makikita nyo po, yung pelikula masyado pong makulay ang mga aksyon. Pero siyempre po hanggang ngayon, nag-uusap pa po kami ng Diva, kami po ni Boss Vic. Gusto niya talaga sinihan. Pero makakarating din po kami sa agreement. Pero talagang ako, ayoko po kasi gusto ko talaga action eh. Naiinggit na po ako sa mga kapitbahay natin, yung katulad doon ng Malaysia, ng Indonesia. Pag gumawa sila, talagang hard action. Walang pumipigil. Gusto ko po ganun. Makita din yung Pinoy martial arts. Kung napapansin niyo po kanina, pinakita namin yung Arnis Dimano, Eskrima, Kali. Siyempre po, kapag minsan gusto mo mapalabas sa sine pero hindi mo makukuha yung gusto mong cut gusto ko talaga mapakita yung action talaga. Okay po. Thank you po. Tapos base rin sa reaction ng mga tao kanina habang nanonood, talagang okay ang reception. Ang tanong po ay, meron po bang Bad Boy 4? Ay, opo, meron na po. Katunayan po, hindi po may mga pag-usap na po kami ni Dennis na may flashback siya, kaya huwag ka malungkot pa. Lahat ng pinag-usapan natin, matutuloy yun. Hindi, tsaka yung Bad Boy 4 naman ang umpisa ng tomorrow po ang shooting, no? Umaga, 8 o'clock po ang call time. Agad-agad? Yung Bad Boy 4 po kasi series po yun. Mahaba po yun. Wow, series. Mista? Ano Mista? Utang ko pa po yun kay Boss Vic, yung Mista. Ay, sorry. Opo, Mista 2. Opo. Pero under negotiation pa po dahil si Kuya Romel po ang magdadala sa amin kay Daniel. Last na lang, Senator. Base dun sa kwento, no, talagang niligtas nyo si Dennis. Nakaka-relate din po ba kayo na ganun ka rin po bang klaseng kaibigan na you will go out of your way for your friends, your loved ones? Para kay Dennis. Baka maimbestigahan tayo dyan. Siguro, basta, oo nga, nakakatakot yung tanong eh. Basta ang masasagot ko lang dyan, si Tatay Bal lahat ang nagturo sa akin. Thank you po. Thank you. That was Miss Ana Cerezo of ABS-CBN. Up next, we have Miss Esther Amoyo from TikTok, People's Journal, and PSN. Ako na pala yun. Good evening, magandang gabi sa inyo lahat. First of all, I'd like to congratulate everyone. Of course, lalong-lalo na yung bida. Bad Boy. Actually, Robin, nanghihinayang ako kasi pag sinabi mo, R16 to, di ba? R16, so ibig sabihin 16 na nabablank. R18 pala, sorry, because of the gory scenes, di ba?
Hindi ka ba nangihinayang kasi syempre malilimitahan yung mga fans mo na lalo na yung mga younger generation. Meron po kaming pinag-uusapan na pelikula naman po pambata. Opo, meron po kaming remake na pinag-uusapan po namin ni Kuya Romel. Baka siguro po ito po kasi recess kami ngayon. Baka makapag-shooting po ako, makapag-umpisa ako next week. Yung pong My Own Little Room ba? What? My Own Little Room? My Own Little Room. My Little Room. Ano po ito? Remake po ng pelikula ni Eddie Garcia, ni Tito Eddie, Rod Navarro, tsaka Jun Aristorenas. Yun po yung shooting po namin baka next week po. Yun po, pambata po yun. Ito po kasi pag action, tita, mahirap talaga mag-compromise kasi gusto namin ni Tatay Bal habulin talaga yung mga kapitbahay natin talaga eh. Yung Malaysia, Indonesia, Vietnam nga, gumawa na ng action. Medyo, tayo, ang paglarangan po ng martial arts, huwag natin kalimutan, ipinamana ni Bruce Lee ang Jeet Kune Do sa isang Pilipino. Ibig sabihin, nakita ni Bruce Lee na talagang mga Pinoy talaga. Tayo talaga yung sa Asia. Isa talaga sa martial arts. Kaya gusto po namin ni Tatay Bal buhayin talaga yung martial arts po natin. Mahirap po tita pagka nakakat eh. Bitin. Halop lang, Robin. Sorry, Senator Robin. Medyo, hindi lang actually medyo, kung napaka-expensive ng pagkakagawa ng pelikula based on what we saw. Can you give us an idea kung magkano ito inabot? Nandiyan po ang producer namin, si Ma'am Jo, ng The Gun Store. Nandiyan po, alam niyo po kasi ito pong pelikulang ito, talagang pinag-isipan po namin. At kinausap po namin talaga yung kung makikita niyo po yung mga modernong baril. Yun na nga eh. Opo, yung isang producer po namin nandito, si Ma'am Jo. Siya po yung sa The Gun Store. Kung makikita niyo po yung mga baril talaga. Hindi po yan laruan. Totoo pong mga baril ang ginamit po namin dito. At yung special effects po namin, masasabi po namin yung VFX namin na talagang ginastusan po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Viva dahil talagang all out po ang Viva. Ngayong gabi, actually, it was a revelation to us. This is the very first time na napanood ko siya on the big screen, Juancho. You were very good in this movie. How was it like working with the rest of the cast, lalo na kay Robin? Actually, hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako eh. Pero for those of you who don't know, syempre si Sen Robin, he really mentored me. Even before yung fight scene namin na malaki. Actually, dapat maikli lang yun. Pero siya mismo nagsabi na, hindi, gandahan natin to. And before we shot that scene, minentor niya ako sa bahay nila. Hanggang madaling araw kaming dalawa lang. And that means so much to me. And syempre, malaking pasalamat ko sa inyo yun, Sen Robin. Kasi ako, matagal na akong, mga 15 years na po ako sa industriya. At hanggang ngayon nangangarap lang din po ako. So, having a legend, di ba, at that caliber, mentor me like that is such an honor. Kaya nung nag-shoot kami, sobrang komportable na po ako kay Sen Robin. Actually, kay Tatay Val po, na matagal niya nang kasama na fight director nila, na sobrang tinutukan talaga nila ako, inalalayan nila ako, which made my job really easy and comfortable. So, sa lahat ng nakanood and that's giving praises, maraming salamat po sa inyo lahat. Joko. Matapang kasi yung manager, si Elizabeth Pidanes. This time kay Joko, alam mo, each time nakikita kita sa screen, be it on TV or sa pelikula, alam mo, ang nakikita ko sa yung tatay mo, kung talagang bad guy, you're the baddest. Paano mo, hindi mo naman ginagaya ang tatay mo, pero natural na sa iyo eh. Paano mo ito
ginagawa? Or hindi ka ba natatakot na ma-identify sa'yo yung pagiging main kontrabida mo sa pelikula? Sa serye, whatever. Tita, hindi naman po dahil nag-e-enjoy po ako dito eh. Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Si Sen Robin pa ang tumawag. Bakit hindi mo sasamahan? Eh dating kasama niya ako, tatay ko, ngayon ako sasama sa kanya. Bakit ako hindi sasama? Diba? Nakita ko kung paano niya binigyan ng importansya ang tatay ko. Bakit ako pa? Eh kami magkakasama sa Mista. Eh hindi ko pababayaan na hindi ako hihindi kay Sen Robin. Thank you. Lastly, in as much as I wanted to ask everyone, marami pang gusto dito magtanong, babalikan ko si Robin. Robin, why did it take you 14 years bago makumpleto itong pelikula or bago maipalabas ang pelikula? Bali 11 po, 11 years. 11 years. O sige. 2000. May pa rin 10 taon. Opo. Nag-umpisa po kami nito 2014. Medyo bigla pong yung aking pong paboritong kandidato kasi nanalong presidente. Kaya nung nanalo po siyang presidente, 6 na taon po yun, masyado po kaming nag-concentrate sa kanya mula 2016 hanggang, alam ni Dennis yun, magkasama kami, hanggang 2022. Kaya nung hindi po talaga ako nagkaroon ng panahon talaga noon na makapag-trabaho. Kaya ngayon lang po, tuwing recess, nakakapag-shooting po ako. Ang dami ko na nga pong utang. Ang dami ko, hindi po pera ha, utang na nakuha ko ng mga down payment noon, naniningil ngayon. Kaya po ginagawa ko. Yung Mista, kailangan ko pong gawin na rin yon. At yung kay Ma'am Sharon pa, marami pong utang ako sa Viva. Thank you very much and again, good luck to the movie. Thank you. Good luck in your life. Thank you, Ate Astor. Si Mr. Jojo Panaligan, writer, Page Studios. Saan si Sir Jojo? Ayun. Salamat po, congrats, Senator. Tanong ko po sa cast natin, ano po ang pinaka-maaalala nyo off-cam while shooting this with Senator Robin? Sino pong naalala ko? Yung iba pong cast natin, Senator, kung ano pong maalala nila shooting this, not necessarily yung mga scenes, but off-cam, interacting with you, Kami seeing po? you at work. Kami pong lahat? Ay, kasi po kami magbabarkada po talaga kami. Masaya kami. Sa totoo lang po, masaya po sa showbiz kaysa sa politika. Malayo po. Opo, iba ang ligaya po sa shooting. Siyempre po, may mga kasama kaming bago, katulad ni Juancho. Kami naman po ni Nadia. Babe, alam mo naman yun. Pero sila ngayon ni Dennis na. At siyempre kasama din po namin yung binibini ng Camarines Norte na siyempre po kami nagpapasalamat din po sa governor ng Camarines Norte kay Dong Padilla dahil support din po siya dito. At kami naman ni Eric, ngayon lang po kami nagkasama. Pero parang mas matanda pa sa atin to eh. Oo nga, hindi. Tsaka malaki rin ang inabono niyo sa movie. Hindi, ako nagpapasalamat ha, kasi ang laki ng ginastos mo to sa pagkamatay ko, pero hindi mo nilabas dito. Sa Bad Boy 4. Ibig sabihin, may Bad Boy 4 ta. Bad Boy 4. Tsaka syempre po, si EJ, ito po yung aking mahilaw na son-in-law. Kaya tuwing may project ako, sinasama ko. Kasi hindi man sila natuloy nung anak ko. Tatay na rin ako. Kaya po ganun. Totoo lang po, ito po galing sa puso ko. Nandito ang mga tunay kong kaibigan. Showbiz. Salamat po, Senator. Doon sa tanong mo, si EJ may sasabihin. Well, ako na, una po sa lahat, thank you. Maraming salamat po and nabigyan din kami ng opportunity na magawa itong Bad Boy 3. Kaya lagi ko naman sinasabi po ito na nasa probinsya pa po ako, nasa isang malayong lugar, pero idol ko na po talaga si Senator Robin Padilla. So, yun. Laging karangalan po sa akin na makatrabaho siya. Kaya nung tinawagan po ako ni Tita Nadia, sabi niya, one day lang, ikaw nang gagawa.
okay, sige, Vice Governor po ako nun. So sabi ko, sige tita, luluwas ako para dyan, 1 day. Naging 2 days, 3 days na, 4 days na, 5 days na, 6 days na. Napamove ko na yung session namin. Napapamove ko yung session. Bilang may blanket authority din naman ako, bilang Vice Governor. So, okay naman sa mga board members. Sabi ko, may shooting kami ni Senator Robin Padilla. Ay, okay po, manonood kami. So, good. Okay po. Anyways, pag off-cam po, sobrang experience ko kay Senator Robin, kay Kuya. Laging ang bigat, pag sa eksena, nakikita nyo naman, hardcore action talaga. Pero pag off-cam na, ay kulitan na. Sinamahan pa ng Dennis Padilla. So wala nang ginagawa ko yung tawanan. And nung nalala ko nung may eksena ako yung action na nakikipagbari lang kanina, bago ako patayin ni Kuya Joko, nandun po siya, tutok siya, at talagang tinitingnan niya yung bawat eksena namin para maganda naman yung magiging resulta nung ginagawa po namin. And sobrang natutuwa ako nung pinanood ko kanina. So kahit ako, naiyak ako dun sa death scene ko. So sabi ko, ang ganda nung pagkakagawa nung death scene ko At si Kuya Dennis Padilla pala, hindi lang pala comedian. Ang galing, dramatic talaga Kuya Dennis. Grabe, nagulat po talaga ako. So, maraming hugot. Marami pinanggagalingan. Hindi ko na, Malalim eh. hindi ko na kukwento kung ano yung mga pinanggagalingan mo nun. Yung tama ako sa ulo, parang may tama rin sa puso eh. Thank you po, maraming salamat po. Ako naman siguro, actually nag-umpisa tong pelikulan to masama loob ko. Kasi sa 40 years namin pagkakaibigan, never ako kinuha leading lady nito eh. Ako pinaka-loyal dito sa totoo lang magmula nung 80s pa. Pero hindi. Prinamis naman niya talaga sa amin, hindi, magkakapelikula tayo bago tayo tumanda. So ito na nga yun. Matanda na kami. Nagkapelikula naman kami. Pero behind the scenes, wala akong tatalo sa pinagdaanan namin dito sa pelikulang to. Actually, dalawa yung sama ng loob ko kasi sabi niya, okay lang ba na may kissing scene ka? Sabi ko, sino ka-kissing scene ko? Sabi niya, Padilla, huwag ka mag-alala. So, umasa naman ako na siya. Akala niya si... Umasa ako siya. Tapos may Rommel pa. May DJ pa. Akalain mo si Dennis, tapos pinutol pa. Diba? Parang sama ng loob ko talaga. Actually, 30 minutes po yun ang movie. 30 minutes. Oo. Na-edit ginawa lang Kaya 15 underpaid minutes. talaga ako dahil dun sa eksenang yun. Pero hindi. Kidding aside, siguro sa 40 years ko dito sa sa industriya, isa to sa hindi ko makakalimutan. Dahil hindi lang ako naging artista dito. Talagang lahatin mo na dahil hindi lang pagiging professional, pero yung puso namin, yung kaluluwa namin, yung utak namin, lahat po nilagay namin sa pelikulang to. Lahat para sa taong to. Yun lang. Salamat. Ako po, mabilis lang. Actually, yung fight scene namin kanina, yun yung pinaka-favorite ko. Sa mga hindi nakakaalam ulit, mga 6 hours namin ginawa yan. Kaya yun yung pinaka-paborito ko. So, yun. Nakita ko yung tawag dito, yung opposite yung ginawa niya dahil sa totoong buhay, ako yung Kristiyano, siya yung Muslim. Nakita niyo doon sa pelikula, ang ginawa niya, ako yung Muslim, siya yung Kristiyano. Gusto niya ipakita gusto niyang pakita na merong unity ang Kristiyano at ang mga Muslim. Kaya maganda yung message. Kaya nung tinuturuan niya ako ng mga Muslim words, pag umuwi ako, tinitingnan ko sa Quran ano ba ibig sabihin ng mga words na to. And malapit siya sa Kristiyano at Muslim, halos pareho lang sila. Kaya dito sa pelikula na to, yung importance na ibinigay ni Robin sa Kristiyano at mga Muslim, pantay lamang. Last day of shoot namin sa may airbase. Sabi saan? Pare, nilalambing ako sa'yo. Sa ganun to. Gusto ko ganito ang mangyari. So lalagyan ako ng effect sa ulo dito. Lalabas sa kabila. Sabi sa akin, kaya mo ba? Sabi, tol naman, ano ka ba naman? Hindi ka na, tapusin na natin to. Hindi nagawa namin. Tapos nung natapos namin, hindi nakahiga ako doon sa may lapag.
siya yung unang-unang mukha na lumapit dun sa mukha ko. Sabi niya, Toy, ayos ka ba? Ha? Napingi ko dun sa ipos. Ha? Ano sabi mo? Okay ka ba? Oo! Di kita naman marinig. Pero it was a fun moment sa amin. Ever since naman nag-work kami ni Binoy ng Mista, tapos ng mga following years, wala naging problema. I'm happy, nakatrabaho ko siya nung bata ako hanggang sa tumanda ako, nandiyan pa rin yung camaraderie namin and friendship. Kay Dennis, Ma'am Nads, si Eric bago lang yan eh. Pero luma sa tingin ko yan. Pero yung grupo namin, we are so happy that we work together ulit. And walang hang-up sa set. Yun. Thank you. Nagdagdagan ko lang yung sinabi ni Paring Joko. Totoo po yan ha. Yung first movie ko, Public Enemy number 2. Maraming number 2. Magkapatid po kami doon. Bata pa kami pareho. Mas bata siyang kapatid ko. Kaya yung sinabi po ni Joko na bata pa kami, talagang bata pa kami. Yes, at ito naman, yung ating leading lady. Hello po. Yes. So, sa akin po yung, naalala nyo, Sen, yung sa bus po sa may Superlines. Kasi, syempre po, unang acting ko, unang movie ko po, nahihirapan po ako mag-internalize dun sa yakap scene namin sa bus. Parang nasa 30 minutes na po kami nung inaasikaso internalization. Sabi po sa akin ni Sen, ano ka ba, Iha? Isipin mo na lang, lolo mo ako. 30 minutes na, talagang tinutulungan niya po ako mag-internalize kasi nahihiya po akong yumakap, ganyan. Pero aside po dun sa pinaka-memorable, siguro po yung pinaka-na-observe ko din, how he treated the staff, the directors, na kumain, asikasuhin yung mga babae. So, very caring po si Sen. Hindi ho sa ganun. Parang, very caring po sa... Mag-ingat ka sa pagsasalita. Andiyan dyan yung Senate President ng bahay nila, ha? Yung Senate President andyan, ha? Very caring lang po talaga si Sen, even po kila Miss Betchay, kila Miss Jen, kung kumain na, kung kailangan po pag kumakain sabay-sabay. So siguro yun ho yung pinaka-na-appreciate ko kasi pag off-cam po, iniisip natin parang ang angas lang ni Sen talaga. Pero sa off-cam po sobrang matulungin talaga and may mabuting puso po talaga. So yun po. Okay, ha? Ninervyos kami. Tubig, ma. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sasabihin ko lang po ay nanggaling sa puso ko. Talaga pong itong pelikulang ito ay pinagandaan, pinag-aralan, pinagtiyagaan. Talaga pong lahat ng mga eksena, katulad lang po yung fight scene nila, yung one-to-one fight, bago po ginawa yan, nag-ensayo muna sila. Saka siyempre po, pasalamatan natin ng Viva, talagang ang suporta niya. Pagka pinikula ni Robin Padilla, nakatodo. May ambing niya sa mga international film. Ang nakita niyo naman yung mga aksyon. Wala pong nagtitipid. Lahat po ng aksyon, pinag-iisipan, pinag-aaralan bago po namin sitin. At pati po yung mga artista talaga pong gustong-gusto nila dahil bihira po magkaroon ng ganitong klaseng pelikula ang Pilipinas na pwede niyong ihambing sa international. Kaya mabuhay po ang ating bida, mabuhay po ang ating producer, mabuhay po kayong lahat. Idalhin din yung mic. Pwede. Tito Ray, tsaka bago po habang dinadala po yung mic kay Tito Ray, gusto din po namin magpasalamat kay Direk Enzo Williams. Direk Enzo, maraming salamat. Nandiyan ka ba? Ano po, si Direk Enzo. Opo, siya po yung nagtagpi-tagpi ng pelikula. Ay, syempre, pasalamat ka na rin lang. Magpapasalamat din daw yung mga ka-lookalike natin. Binigyan mo sila ng trabaho. Teka muna, Tito Ray muna. Tito Ray. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening po. Unang-una, congratulations muna. Napakaganda po ng yung pelikula, Sen. Pang-international po ang dating ng inyong pelikula. Bagamat aminin ko may frustration po ako rito. Sapagkat akala ko lalabas po ako ng action. Inilabas ako, pastor. Mabait daw po ang aking role.
Pero nung makita ko meron tayong Bad Boy 4, siguro naman, action na naman. Thank you, more power and congratulations once again. Ayun, salamat Tito Ray. Talagang langit na langit, nandiyan kayo sa taas. May ilaw pa kayo. May ilaw pa. Okay, maraming salamat. Eh, katulad na nasabi ko kanina, nagpapasalamat yung ating ano sa'yo. Yung ating mga to. Lokalay. Yung lokalay. Palakpakan nyo naman ang ating mga... Palakpakan naman natin ang ating mga kalokalax. And ngayon, Sophia Pla, hello! Hello po. Ayan. Ang experience ko po kay Tito Robin, first of all, dadagdagan ko na lang po yung sinabi ni Miss na very maingat po siya sa aming lahat na every after na take, kinakamusta niya lahat. Pantay-pantay nga po yung tingin niya sa lahat na parang, ayun ko nakakain na i-clear ko yung sinabi ni Miss na gentleman po siya. Gentleman po siya. Ayun po yun. Ayun po yun. Na ayun po. Parang tinetext na ako eh. Sinasabi dyan. Ayun po, very grateful lang po sa lahat and especially kay Tito Robin and sa mom ko po. Ayun, na-enjoy ko po yung experience and hopefully more sa Bad Boy 4. Let's go! Let's go! Talagang gentleman. Oh. Kita mo yung mga katabi ni Carmi Martin? Wala siyang tinignan talagang kay Carmi Martin lang. Eh. Diretso lang eh, no? Oy, next. Yung susunod na. Okay, thank you for the question, Jojo Pananigan of Rider Page Studios. Up next, we have June Lalin of Abante. Yun! Jun Lali? Jun Lalin! The legend! Lalin! Parang maraming alaalang bumabalik. Parang alam na to. Galing sa date yan. Galing sa date? Anyway, siya, congratulations, Robin, Senator Robin. Yan. Siyempre, nakilala ka before, because of itong bad boy, no? You're the bad boy of Philippine showbiz. Yun pa rin ba ang gusto mong title? Ayun bang bad boy of Senate? Mahirap yun. Maloka kami sa eksena ko. Ipamamana ko na po ito sa Bad Boy 4. Sa mas batang artista. So may ibang magbibida sa bad boy 4? I-introduce na po namin. Yung, Meron na. meron na po. Pero Kaya inaano mo si Daniel. Kaya sabi mo kanina na si Omeng, si Romel ang magdadala. So, ipapamana siya po mo yun. kasi ang producer in both ways. Oo nga. Ayan, Omeng, sandali. Singit natin. Katabi naman kita. So, si Daniel, si DJ is final na as bad boy. Siya na magmamana. Ayan, In the works na po yan. At syempre, dahil nanggaling doon sa pinanggalingan din, kailangan doon sa kagalingan din ibibigay. Puro galing lang, ano? In the works na yan. so nice to hear that. Pero, sandali, singit ko bago ko balik kay Pinoy. Si Kyla bang leading lady? Leading lady ko? Hindi, Estrada din, ayan. Kyla yung sa'yo eh. Sa Kyla yung kanya. Aba, syempre. Naman, di ba? Para naman makita silang magkasamang dalawa sa Bad Boy 4. It's so nice, no? Oo. Talagang, Pinoy, pinamana mo na talaga ang titulo. Oo, kasi boy eh. Parang baka wala nang maniwalang boy pa ako. Huwag naman bad Uy, man. pero, hindi in fairness to you, Senator Robin, no? Yung itsura mo hindi tumatanda. Oo. Thank you naman. Diba? Para kung madinig niya. Babe, Lalo na, nadinig mo, babe. oo nga. Lalo na natuwa si Maria dahil inahit mo, di ba? Lalong bumata yung itsura mo. Siya nag-ahit po na. Talaga? Oo, binantayan niya ako sa set. Ah, Kasi baka makausap ko pa yung mga tao doon. baka umatras. Baka mabola ko pa si Direk Enzo. Kasi si Direk Enzo nag-shoot ng ibang mga eksena na involved ako.
Nagpantay talaga si Mariel yung araw na yon kasi baka, alam mo naman, kami ni Direk Enzo, parang magkapatid din. Baka mabolak daw si Direk Enzo, hindi na paahit. Kaya siya ho nag-ahit. Ewan ko ba, bakit sinusumpahan niya yung bigote ko? Nangingiliti pa naman. Oo, sarap kaya sa mga ano yun. Oo nga. Baka hindi mo masyadong ginagamit sa kanya. Kaya... Ayaw niya eh. Ayaw niya. Ewan ko ba? Oo nga. Pero yun nga, speaking of yung itsura mo, Binoy, no? In fairness to you, hindi ka mukhang stress kahit ang dami nangyayari lately. Diba? Kanina bago ka pumunta dito, alam mo, wala akong kalam-alam tuwag si Tita Annabelle. Saan ka pupunta? Ako, may special screening ng Bad Boy 3. Ako, dapat kasama dyan si Rupa eh. Pupunta na ng New York, hindi makapunta dyan. Sabi rin sa akin ni Rupa, invited siya dito. Pero yun nga, sabi niya, naku ha, grabe yung eksena sa Senate kanina. Sabi niya, taga-excited siya. O, kasi ningit ko daw. Pero yun nga, kahit ano pang eksena, anong mga pangyayari, hindi ka mukhang stress. In fairness to you, ang bata mong tignan, ang gwapo-gwapo mo, leading man pa rin talaga, di ba? Kabats natin kasi pare. Uy, hindi. Alam niya, Uy, edad natin. mas bata ako sa inyo. Maawa ka naman, Binoy. Huwag mo ipilit talaga yung batch every time. Ha? Di ba, iba talaga ang itsura ko pagka politika. Oo. Pag politika talagang, siyempre, dala mo yung problema ng bayan, iba yung bigat mo. Pero yung Yung itsura mo, showbiz masarap eh. Kasi nag-entertain kayo ng tao, masaya yung tao. parang masaya Malayo kapag siya. Malayo. kasama mo entertainment, press, media, no? Talagang oo. Kasi sa politika, iba eh. Iba yung politika eh. Iba talaga yung bigat niya. Bigat talaga sa balikat. Ang tao, katulad kanina, ibang-iba. Pag pupunta ka sa political event, hindi ganun ka-warm ang tao. Tinitingnan ka, sinusukat ka. Pagka showbiz event, iba eh. Niyayakap ka ng tao, pati yung picture taking nyo, iba. Napakasarap ng buhay natin. Kaya sana alagaan natin ng show business. At ako'y nananawagan din dun sa mga ibang kasama natin na tulungan nyo ako. Kasi marami akong panukala. Andiyan yung patungkol sa pagbibigay ng insentibo sa mga pelikulang magagandang pelikula katulad ng insentibo na binibigay sa Thailand, binibigay sa Korea. Sana tulungan nyo akong pumasa yung mga panukala na yon. Katulad nung panukala natin na magkaroon din tayo ng sarili nating medical card. Sana yun ang mga tulungan ninyo. Huwag yung nakikita ng tao tayo nag-aaway sa politika. Dapat sana may iisang direksyon tayo pagdating sa mundo natin. Tulungan natin yung industriya. Tsaka yung tax ng artista. It's so nice, no, Senator, talagang yung puso mo always nasa showbiz, sa entertainment industry. Kasi may mga iba, pag pumesto sila parang nakakalimot. Pero ikaw, talagang nandoon. Gusto mong bumaba yung taxes, magkaroon ng mga incentives for the movie industry. And for that, Senator Robin, you deserve ng isang masigabong palakpakan. May hawak kong camera, mamaya nakapapagpapak. Pero yeah, thank you and sana nga no mapalabas sa Netflix to or sana sa sinihan no. Pero ang problema pag sa sinihan, Senator, it's R18 kasi may bala ka magbawas. Kasi para mag-16 para may showing din sa mga ibang sinihan kasi may mga sinihan na hindi tumatanggap ng R18 eh. I cannot mention kasi nasa gateway tayo. So hindi ko nang banggitin ng SM, ha. Mahirap na kasi pantayan yung mga kapitbahay. Hindi ko na gustong habulin pa yung Hollywood o Bollywood. Mahirap na yun eh. Ang gusto ko lang habulin yung mga kapitbahay natin, yung gawa ng Malaysia, Indonesia, Korea, Japan. Yun lang ang gusto kong habulin. Pag hinabol mo yun at mag PG-16 ka, hindi po kakayanin. Kailangan po talaga tayong mag R18 para makita po talaga yung action ng Pinoy. Pero gagawa po tayo ng pang-bagets, yung pang-pamilya, yun na po yung in my little room.
Yan. Congrats Sen Binoy. And thank you for always being nice to the entertainment media, to the showbiz people. Yan. Thank you. Thank you, John Lalin from Abante. Maraming salamat. Tawagin naman natin si Mark Magadia from Maganda Ba Ang Movie? Mark? Hello po. Congrats po doon sa pelikula. Actually, na-surprise ako na ganito yung naging outcome ng pelikula. Hindi ko na-expect. Yung tanong ko po, Sen Robin, is that yung inspirasyon niyo po dito, gusto niyo yung mahabol yung yung kapitbahay natin ng mga bansa sa paggawa ng pelikula. Paano po nagsimula ito? Yung ganitong idea sa inyo? Magmula po kasi nung 2014, yun na po yung direksyon namin eh. Lahat po na kami ni Tatay Bal, lagi na namin pinag-uusapan. Yung sa TV pa lang po, lagi na tayo nauuna sa mga TV series namin noon. Hindi na po tayo nagpapahuli. Asian Treasure, talagang pumapantay na po tayo sa Thailand doon. Nalungkot lang po ako nung 2015, yung mga ganyan. Napansin ko, martial arts po kasi ang inangat sa atin ng Indonesia, Malaysia, Vietnam, martial arts eh. Walang nag-concentrate po sa martial arts ng Pinoy. Parang napabayaan nila, parang ang gusto puro action, pero parang Hollywood style. Ang uso po ngayon kasi sa Asia, yung martial arts mo eh, pinapakita mo. Kung napapanood nyo po, pati nga po dun sa John Wick, di ba? Penjak, silat ang pinakikita nila. Doon sa mga pelikula ni Tom Cruise, Eskrima. Atin po yan, ano? Pero walang Pinoy. Kaya po nung nagkaroon po ako ng pagkakataon, kinausap ko po yung FMA, kasama na po dyan si Direk Oliver na nasa Australia. Pinauwi po namin dito. Kako gawa na tayo. Kasi nakakahiya din para sa martial arts community na kung sino pa yung nagmana ng Jeet Kune Do. Si Dan Inosanto kasi Pilipino yun eh. Doon iniwan ni Bruce Lee ang Jeet Kune Do. Tapos sa atin dito, walang nagmana. Ang daming batang magagaling. Dito ngayon, na napapanood ko si Daniel, of course. Meron din sa Channel 7, si Ruru, sila Gerald. Ang daming batang magaling ngayon. Si Richard. Sana mag-concentrate sila sa FMA. Wag doon sa foreign. Kasi yung atin talagang napakaganda. At dito po sa pelikula to, pinakikita natin, mahalin natin yung FMA, Filipino Martial Arts. Okay po. Yung second ko po na question is, kung babalikan po natin yung parang filmography ninyo, parang actually yun yung time na buhay talaga yung action film sa Pilipinas. Tapos parang nagpahinga kayo. So, masasabi niyo po ba na parang dahil sa nagpahinga kayo, at ngayon nagbabalik na kayo, ito na rin yung pagbabalik ng action films ng Pilipino? Ang vision po namin ni Kuya Romel kasi, ma-inspire yung mga bata. Kasi kung sa ating Kuya kasi parang malabo na. Ako gusto ko nga lang mag-inspire ng mga bata na mag-concentrate tayo yung istorya natin. Huwag tayo magpaka-Hollywood, huwag tayo magpaka-foreign. Maraming istoryang Pinoy. Stick tayo doon, yung mga action ng Pinoy. Kasi maganda ang action ng Pinoy. Alam niyo po, nung golden years namin ni Tatay Bal, yung mga action natin, hindi po tayo nagpapahuli. Kaya nga ako nasunog eh. Dahil sa akin ng yabang ko eh. Panay ang awat na sa akin ni Tatay Bal. Wag mong gawin niya. Puro aksidente. Ngayon naman po may BFX na. So, sana ma-inspire yung mga batang artista na buhayin ang action movie, Filipino style. Okay. Salamat po and congrats sa pelikula. Thank you for your questions. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Up next, we have Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, congrats po dun sa Bad Boy 3. Ang question ko po ay para dun sa ating mga younger cast. Kumusta po ang naging may share ba kayo na na parang behind the scene
hindi nyo makakalimutan with our veteran stars. Kay Wancho at saka kay Zandra. Mga younger kami, ano na kami? Oo. Older na. Older na. Parang naman kami naglalaro talaga. Ako po, since first ever acting ko to and very small role lang, super na-entertain ako sa kung gaano sila ka-technical with everything, like sa camera, sa lights, and yung sa kinuwento nga po ni Tito Joko kanina, yung sa blood, na first time ko makakita ng ganun. So, very, ito nga, alala ko talaga like kahit for future projects po, parang yun yung memorable sa akin na ang gagaling ng mga kasama ko, tapos parang ako dun, hala, ganito pala. Ayun po. So, yun yung na-pick up ko dun. Sa dagat. Memorable. Aside po dun sa dagat, sa akin po, una ko rin po, grateful po talaga ako sa mga producers and to Sen. Kasi po, after po nitong movie na to, may mga film po na sunod-sunod din pong invite sa akin with Vice Ganda, Miss Nadine. So parang naging magandang way po siya ng sideline ko habang nag-aaral. So parang working student. So naging mabuti po yung portfolio ko. So ngayon po may maayos po akong stable na work, which is dahil din po sa movies. And gusto ko din po sigurong isingit yung part na memorable. Kasi nung nagkasakit po ako, halos lahat po ng producers and staff, naiparating po kay Sen. Hindi po ko humingi ng tulong, pero nagbigay po sila ng konting tulong kasi na-emergency po ako sa hospital sa lungs. So, yun po siguro yung pinaka-memorable kasi after po nung movie, saka nangyari yung sakit. So, salamat ulit Sen at sa mga tumulong po nung nakaraan. Yun po. Ako, memorable sa akin yung syempre behind the scenes na kapag nagkikwentuhan sila Kuya Joko, Kuya Dennis, tsaka si Tito Robin, si Sen Robin, ng mga experiences nila noon. Syempre, hindi ko naman babanggit dito yun. Pero sobrang nakakatawa talaga. Salamat. Yung mga panahon na napapagalitan sila, syempre, Thank you. yun yung mga super memorable kasi syempre ako as a younger actor yun nga. Nakakatawa na same din sila yung mga nag-experience on a much different level. So, Ganda. Sa akin naman, ang memorable dito sa pelikula na to? Bata. Memorable na? Memorable. Kaliwaan dito pagpaka, sweldo na. Kaya pag may pangingailangan o kinabukasan, meron ka ng pera. Cash basis talaga. Oo. Sana all. Ayun, kaliwaan nga eh. Thank you ma'am. Pauso mo yan, ma'am. Ha? Tsaka yung pagkakain tayo, bukod sa kaliwa, meron pa. Meron pa. Masaya talaga. Okay, there's more? Pwede kami naman magtanong sa press. Pwede kami magkaroon sa joke lang. Hindi, yung napag-uusapan lang, yung para lang alam nyo kung ano yung pinag-uusapan namin. Napagkwentuhan lang namin kasi nag-birthday ang Kuya Romel minsan. Nag-shooting kami ng Vista. To make the long story short, dumating ang Mama Ems nung umaga. Na, para kaming alam mo yan, yung para kaming mababait lahat nung dumating si Mama Ems. So, yun ang pinagkakwentuhan namin. Si Robin, naalala niya, yan, at least alam niyo na kung bakit. Nakakatawa yung nangyari. Hindi naman dumarating ang Mama Emma sa trabaho kung hindi importante. Kaya nung dumating siya, nagtino kaming lahat. Alas 9, nasa set na kami. Nag-umpisa na kami ng 9, nag-roll kami ng 9:15, natapos kami ng alas 10 ng gabi. The next day ulit, gano'n. Nung umuwi ang Mama Ems, yun, back to normal. Back to normal. Yun ang Vista. Opo, kasi alam niyo po nung araw kasi napaka-unprofessional ko. Ako po, siguro mga 2 days late. Ayun po, ang namumblema sa akin. Kaya po pag pinapadala po ni Boss Big si Mama, yun po yung time na nakakapag-shooting po kami ng on time. Opo. Mababait po kami pag nandun si Mama. Pag alis ni Mama, rock and roll ulit.
Ako naman maikli lang. Ang hindi ko makakalimutan na experience dito sa Bad Boy 3, dito talaga namin practice yung Eddie Garcia bill. Talagang si Robin was really strict about that. At lahat kami talagang excited na, alam mo yung cut-off, yung quality ng pagkain, yung oras ng kain, yung tamang-tamang pahinga ng mga bawat artista, it was really practiced well. It was really a priority. Kaya siguro makikita nyo rin sa mga eksena or sa nangyayaring lahat na to na talagang makikita mo yung camaraderie ng lahat because we were one. We were one in everything na we all agreed na ganito yung gagawin namin kasi yun ang talagang gusto ni Robin. At yun nga, sana all talaga. Sana all. Yes, totoo rin. Ako, dahil hindi niyo naman ako tinatanong, magsasalita na rin ako. Hindi, kasi ako yung hindi ko nakakalimutan dito, di ba? Actually, hindi na ilabas dito yung underwater scene namin. Talagang Eddie Garcia Law, talagang ano rin doon. Sa underwater, di ba, medyo malalim yun. Gulat ako, may ambulansya na rin sa ilalim, ha? Hindi, ibig sabihin, may abang na, may mga tao talaga. Hindi niya pinabayaan ang mga tao niya, andun lahat, yung mga nag-guide, yung titingin sa, kung yung kaya pa ng hinga mo, ng hininga mo, ng lahat, kompleto. Pagkain, pati yung pagtapos ng oras ng trabaho, nasa tama lahat. Hindi, tsaka Eric, nung ginawa yung yung eksena sa underwater, for 3 days, bawal mag-swimming. Yan ba? Na-contaminate ang tubig. Kaya pala tinanggal, Oo, kaya inalis. Inantay ko pa, sabi niya, tatalon daw ako ng helicopter. Tapos, ang babagsakan ko, helicopter din. Sabi ko, welcome ba ako sa movie mo talaga? Sabi ko na. Tsaka yung pa yung helicopter scene na yun, akala nyo po ganyan, maikli lang. Hindi ho. Halos, I think, 4 na oras yata kami umigot ng kada po magte-take off kami, dasal ko talaga napakahaba talaga matapos yun. Iba po talaga, hindi siya normal. Pero masaya. Pero talagang pag nasa puso ng isang artista ang mabigay ng todo sa ating audience, yan po ang kalalabasan. Thank you and congratulations po sa inyo. Thank you. And bago tayo tumungo sa next natin na magtatanong, gusto nating i-acknowledge ang ating Director of Photography, Zerilyn Padilla. Hi, Direk. Congratulations. May tumungo. A quick message lang daw. Sorry, I'm the direct. I choose to be the director of photography because I'm behind the camera, so I usually don't speak. I'm super nervous right now, and I'm not sure what I'm supposed to say. Thank you for everything. Oh, thank you. Oh yeah, thank you. To my gaffers especially, I wouldn't have done it without them. Also my dad too, for allowing me to use the right lights that I want for this movie. He allowed me to use the kind of lights that are, I think, those kinds of lights. But we were able to pull it off. So thank you to Papa and everyone, and for the opportunity to work on it. Sure. Thank you, and great job. Malamang wala na magtanong English eh. Wala na magtatanong. Okay, one last po tayo. One last. Last question from Erwin Ogawa of Anong Ganap. Alright, kay Erwin po from Vivas Anong Ganap, kay Senator Robin po. Okay, Sen, of course, iconic movies na po yung Bad Boy 1 and 2. Ano po yung naging effort nyo para mas ma-appreciate ng new generation itong Bad Boy 3? Yung bagong henerasyon kasi, iba na rin yung kanilang gustong action eh. Dahil sa mga napapanood nila, iba na yung bilis ng pelikula, yung pacing ng pelikula. Matagal-tagal din kaming nag-research dito. Tsaka nung bandang huli,
humingi na talaga din ako ng tulong kay Direk Enzo. Kaya sabi ko, Direk, tulungan mo na ako dahil hindi ko na makapagduktong-duktong yung pelikula. Kaya, thank you very much, Direk Enzo. And while watching earlier, may pagka-John Wick nga in dating eh. Naisip namin. So congrats po sa new movie, Senator. Salamat po. We have a pahabol question from Cinephile PH. Cinephile PH. Good afternoon, good evening, Sir Robin at sa whole team. First of all, congratulations po sa film, kay Direk at sa inyong lahat. Napakaganda po talaga. Kitang-kita namin yung vision, yung love, dedication ng bawat isa. So my first question po is for Senator Robin and Sir Juancho, gaano katagal yung ginugol nyo sa training dun sa final battle nyo? Kasi sobrang, paano ba, makukompare ko nga talaga siya dun sa other martial arts film na nakikita ko sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia. Si Juancho naman po madaling turuan. Dancer ka ba? Hindi, pag dancer kasi madaling turuan. Oo, kasi ibig sabihin yung choreography nung gagawin mo mabilis. Kasi mabilis siya eh. One session lang yata kami nang nangyari yung training niya sa knife. Knife naman, marunong naman makipagsuntukan to. Yung knife lang, yung knife fighting, medyo komplikado ng konti yun. Kaya nag-training kami ng isang araw sa bahay, tapos sa shooting, yun nga sabi niya, mga 6 hours na, kasi iba na pagka-fight na eh. Yung training, sisiw lang yung training eh. Pero yung speed na ba? Yung sumasaksak na sa'yo, paano mo sasaluin, paano mo sasanggain, mahirap na yun. Kasi ang isang knife fighter talaga, siguro minimum yan, mga 6 months. Pero nakuha lang naman yan ng isang araw. Kaya sabi nga, pagkatapos namin ng shooting, sinabi namin sa kanya, tuloy mo. Kasi talagang magaling naman siya kumilos. May future tong batang to. Saka isa pa, malakas ang loob niya. Talagang gusto niyang matuto. Makikita mo sa pagkatao niya eh. Gusto niya yung ginagawa niya, gusto niya yung action. Diba? Lalo na yan, yung mga ganun. Eh tayo nga, ginaya rin ni Bruce Lee yung artist natin eh. Nag-enjoy din si Bruce Lee sa artist. Masalat po natin yun. So, thank you po sa sagot nyo. Napakaganda. Yun po actually yung pinaka-paborito kong part ng pelikula. Sobrang ganda nun. Second question is, ano-ano po yung mga napakita yung martial arts, Filipino martial arts specifically, at mag-expect po ba kami ng integration ng Asian martial arts sa part 4? Opo, talagang ako po ay aaminin ko na sa inyo, na-inspire po talaga ako sa Malaysia. Kasi yung silat, atin din yan eh. Matandang martial arts din po yan ng mga Bangsamoro. Hindi lang natin masyadong pinractice dahil masyado tayong naging fond ng mga Korean, alam mo na. Hindi natin, marami dito taekwondo, di ba? Judo, yan. Pero yung FMA, naiwan eh. Kaya po sa Bad Boy 4, mapakita pa natin yung mga throwing. Kasi nakita niyo dito, parang konti pa lang yung throwing niya. Konti pa lang yung mga, hindi pa masyado yung, kasi ayaw din namin itodo lahat, baka wala na kaming mapakita. Hindi pa naman kami masyado pa nga nagpapakita pa nung parehong naka-itak o parehong naka-knife. Unti-unti. Dito pa lang, parang patikim pa lang eh. Patikim. Pero hindi tayo talaga magpapaiwan. Kasi medyo malayo na talaga yung silat eh. Ginamit na ni John Wick eh. Oo. Keanu Reeves eh. Oo, kaya malaki-laki pa yung hahabulin natin. Kaya sana yung mga batang artista ngayon, ma-inspire kayo dito na gamitin natin yung atin. Tama po. Sobrang ganda po ng vision nyo, Senator. And my last question po, ito po sobrang mahalaga po nito for me kasi ang ganda po talaga ng output. So up to what extent yung gagawin nyo para lang mailabas to as R18? Dahil ito po yung totoong vision nyo sa pelikula na sobrang nagustuhan po namin talaga. Hindi kasi talaga R18 talaga siya eh. Oo, hindi ang totoo niyan
bitin pa nga kami. Oo, bitin pa kami kasi mas violent pa talaga yung nasa utak ko. Pero ako na lang ang inaawat nung aming BFX. Kasi talagang mas gusto ko talaga yung brutal talaga eh. Oo, pero sabi nila baka ho sa susunod na lang yung mas brutal. Pero dito medyo bumabalik tayo, baka naman yung mga babaeng audience hindi na manood. Nahirapan ba yung mga babae? Yun ang gusto namin tanungin. Nahirapan ba yung mga babae? Masyado bang violent? Oo, kita nyo, hindi naman eh. Ano natin yan, i-re-edit natin. Papalabas na eh. Kasi yung original nito, tagaan to. May tagaan to eh. Inawat na lang nila ako. Huwag muna yung tagaan sa Bad Boy 4 natin ilabas yan. Kasi talagang iba talaga ang Pinoy eh. Pag nakita mo yung double break ng Pinoy, pambihira. Walang sinabi yung ano. Tsaka na lang ako magyayabang pag nagawa na natin. lang po. Thank you so much. Meron pang isa, dapat huli na yun, pero may pahabol pa si Mr. Jojo Gabinete. Di ba natin tatanungin yung ating Oo, Sir Jojo, sandali lang, excuse lang ha, kasi baka makalimutan natin. Kasi malaking bagay din ang partisipasyon nila. Halika, dito na kayo, dito na kayo, sama kayo dito. Papuntahin ko lang, Sir Jojo. Mga experience din. Lito Lapid. Dito Lapid. Makita kayo. Lito Lapid. Ayan. Bong Revilla, Padilla, Christopher De Leon. Wala si Manny Pacquiao na. Wala si Cesar. Cesar Montano wala. Kwento ka. Nakakuha lang ng pasto eh. Una po sa lahat, nais ko pong batiin po kayo ng isang mapagpalang gabi po. Lalong-lalo na po sa aking idolo na napaka-humble po, ang aking boss idol, si Sen Robin, at sa kanyang may bahay po, si Ma'am Mariel, kay Mami Eva of course, sa mga kapatid kay Kuya Omeng, at saka kay Doc, at saka kay ano po, sa mga cast. Magandang gabi po. Boss, sir, maraming salamat po sa break na ipinagkalog niyo po sa aming mga kalukalay. Si Sen po, Sinbong, buti panayagan po ito lumabas. Pagpaliwanag mo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po kami na nakasama kami dito sa pelikula na mapapanood. At ako naiya nga ako magsalita. Mamaya mabalik na naman ako. Pero ganun pa man, sinama ko na rin yung ating tahimik na senador. Lito Lapid. Sintolich, magsalita ka ha. Abaan mo eh. Ano? Una po sa lahat, magandang gabi po sa akin lahat. Maraming po salamat sa lahat po ng bumubuo ng Bad Boy 3. Lalong-lalo po sa ating senador, ang ating bida. Maraming salamat po. Napakaganda po ng naging experience namin dito. Nabigyan po kami ng magandang pagkakataon na ma-expose po dito. Sa may pabingi po kaya katamo. Kung may mga kapapangan po dito, yan, maintindihan po nila yun. Magandang gabi po sa inyo lahat. Talaga pong totoo po yung mga narinig natin mga sinabi po nila tungkol sa ating bida, senador, idol. Talaga pong napakabait po pagdating sa shooting po. Pagkatapos po ng shoot, action man niya po. Pag may nakita siyang konting tatanungin niya kung okay ka ba, nasaktan ka ba? Talaga pong napakabait po natin senador. Kaya maraming salamat po. Sana po sa susunod meron mo ba? Thank you po. Dito mo talaga binuhos lahat. Maraming salamat. Binilidap ng Ano po, si pagkatapos Kaibigang Boy. Sa susunod po ha. Masama po yung lalamunan. Ayaw po muna magsalita. Pero sinesenyos niya po sa akin, maraming salamat do, Idol Robin Padilla. Binigyan niyo po siya ng pagkakataon. Salamat po. At magandang. Yes. Bago namin sabihin ang enjoy the rest of the evening,
last but definitely not the least, si Mr. Jojo Gabinete from PEP. Sir? Ay, Jojo. magandang gabi. Senator Robin, sa Bad Boy 1, andun si Tito Paquito Diaz. Yung pagkuha mo ba kay Joko dito sa Bad Boy 3 parang pagbibigay-pugay sa tatay niya? Maraming pelikula po ang kasama ko si Tito Kids kasi vibes na vibes ko din yun. Yung mga panahon po na alam niyo po sa amin dati may tinatawag na excuse lang po sa mga kapatid ko na dati pa naman to. May tinatawag po kami kasi dating alak 5. Kapag ka alak 5 na kami ni Papa Kids yun. Magkatabi na kami. Si Joko naman po, matagal kung hindi nagkasama kami, nung bata pa kami, tapos muli kaming nagkasama sa Mista na, malaki na siya, mas malaki na sa akin. Kaya po, doon naman kami naging close. Kasi mabait po itong batang ito eh. Nawawala sa gabi. Akala ko kasi ako na si Palos. Pero meron palang mas Palos. Si Joko pala yun. Kaya po nung ginawa namin itong Bad Boy 3, kailangan ko talaga ng malakas na karakter. Kasi siyempre kailangan yung magiging parang Batman and Robin ni Wancho. Malakas dapat yun. Kasi siyempre, bagong artista si Wancho, kailangan yung kanyang katabi, dadalhin siya. Kaya nakita niyo naman po yung chemistry nilang dalawa doon sa screen, talagang sumasapo. Tapos yung role ni Dennis, napakaganda, no? Ano pala to? Reunion ng karakter nyo sa Bad Boy 2? Bad Boy 2. Kasi po yung Bad Boy 2, pinakita doon yung closeness namin ni Dennis. Kaya po yung mga nanood ng Bad Boy 2, Bad Boy 1, Bad Boy 2, makikita nila yung, mararamdaman nila eh. Yung lalong-lalo na doon sa mga drama namin dalawa dito. Mararamdaman nung nanonood kasi mayroon talagang hugot. Hindi parang doon lang yung nila mapapanood eh. Ito kasing Bad Boy, ano to eh, may 1, may 2, may fans to eh. May fans to eh. Alam nila si Kamote. Tapos, Senator, paano mo kung na-convince yung anak mo para maging director of photography? Pwedeng magbigay ka ng ilang details about her. Si Sen po kasi nagtapos yan ng film sa Australia. Tapos nag-aral din siya sa New York Film School. New York Film School. Talagang ang vision niya talaga, dati tinanong ko siya, gusto mo ikaw na, dapat siya mag-direct nito. Ang sabi niya, hindi, gusto niya mag-concentrate sa cinematography. Kaya napilitan ako na i-direct. Ilang taon na siya? Pwede ko ba itanong, makasapukin ako nito. 31. Okay ah. Thank you. Last na lang, Nadia. Paano mo na-convince si Sophia na finally pumasok na rin sa showbiz? Well, actually, hindi ko siya kinonvince. Si Robin ang si Robin talagang may idea. Shadow manager. But kasi kung nakita nyo dun sa eksena ng family namin ni Dennis, gusto talaga ni Robin, yung mga anak ko talaga ang anak namin. Pati yaya ko eh. So, kumbaga parang maging madali yung eksena ng family, hindi na totoong-totoo. Si Robin ang may idea lahat niyan. So, kami lang nag-execute. Binigyan mo siya ng pointers? Yes, of course. So, tsaka lahat naman yung mga anak ko alam na nila yung alam nila yung industriya. At lalo na yan kasi nasa dugo talaga. Ayun, so nag-enjoy naman sila. At it's a good experience too. First experience nila is really a good one. So, yun. Okay, thank you. Maraming salamat, Mr. Jojo Gabinete from PEPS. Maraming salamat sa inyo lahat. Pero bago lahat, isang picture taking lang ng lahat ng narrative ng cast. Nakatayo lang po tayo sa harap. Dito na lang. Okay, dito na lang daw. Okay. Yung dito ka muna. Upo kayo. Last photo op before we wrap up. Kuya.
Bong Revilla. Okay na tayo, di ba? Puha na. May... Ligpit ko na to, kuya. Ligpit ko na to. Yung audio yun. Okay, quick photo op lang. Please face our official Viva camera. Okay, please face our cameras right over here in the middle. Congratulations once again sa Team Bad Boy 3! Congratulations sa inyong lahat. One more. And now, let's hear Sir Ray Langit. Sir Ray Langit. Ayan. Please join us for the quick photo op. Quick photo op lang po tayo. Okay, one more photo. Ready? Teka, si Attorney, sumama ka rito. Ang ganda ng kaso mo. Attorney, halika rito. Attorney, hindi pwedeng wala ka rito. Ang ganda ng pinagsasabi mo kanina. Ay, dalawang attorney. Asan na isa? Okay, ready na yan. Game. Ready, 1, 2, 3. And now a few words from Sir Robin Padilla before we wrap up. Opo, muli, nagpapasalamat po ako una sa Panginoon Diyos, sa lahat po ng tumulong na matapos po itong pelikulang ito. Nabanggit ko na po kayo lahat. At ang pinakamahalaga po, muli, yung pong mga kasama namin na yumao na. Direk Eddie Rodriguez, Direk Pepong Osorio, sa lahat po, Papa Kids, kay Ronaldo Valdez, kay Julius Hidalgo, kay Dick Israel, at sa marami pa pong kaibigan namin. Na alam kong nandyan kanina, hindi man yun sila napansin, pero nanonood yun. Kaya malamig. Viva, maraming salamat sa Viva. Boss Vic, maraming salamat po. Siyempre kay Ma'am Jo, thank you sa lahat ng The Gun Store, hindi pong kalimutan. Kay